So, hi guys! Good evening! Kumusta kayong lahat dyan? Sana'y okay ka lang, hindi bitter, hindi demanding, basta chill lang, kalma lang. At just go with the flow lang. Ganon dapat ang sikreto ng buhay. Para hindi masyadong ma-triggered. Okay, para hindi magaya kay ate na feeling ko nasa 50s na siya and sa mga ganitong edad dapat alam mo na ang importansya ng pamilya over sa kung ano pa mang mga bagay. Pero hindi natiis ni ate, naging bitter, na-triggered siya ng bonggang-bongga dahil sa mga sunod-sunod na upload ni Dodong ng about sa mama niya. Ano naman yun? Dapat nga matuwa ka dahil yung lodi mo may pagmamahal sa pamilya, may pagmamahal sa nanay, di ba? Ikaw ba ate, yung nagkalagnat ka, yung meron kang nararamdamang hindi maganda, wala ba yung anak mo sa ano mo, sa feeling mo kaya ka naging ganyan ka bitter? Syempre, dapat maintindihan yung lahat na sa ngayon ay ipinupukusan talaga nila ng bonggang-bongga yung mama nila, syempre, kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. O, andon na yung pag-i-scout, hindi yan makakalimutan. Pero, alam naman natin kung anong nangyari sa mama niya. Kaya, dapat maintindihan lang din natin na kung sunod-sunod man yung niya, yung pag-upload niya, wala namang bawal. Wala namang rules sa YT na dapat ganito lang hanggang ganyan lang yung upload sa mama mo, sa pamilya mo. 'Di ba? Hayaan nyo muna siyang samahan yung mama niya hanggat sa magiging okay na totally. Kasi yung pag-i-scout niya, malamang hindi niya yan makakalimutan. Pero sa ngayon, ay syempre, health is wealth, 'di ba? Lahat ng mga ginagawa niya ay para sa pamilya or para sa future niya. Pero kapag hindi kumpleto ang pamilya ay kulang, 'di ba? So, naintindihan ko siya kung bakit ay sunod-sunod yung mga ganyang uploads. Dapat maintindihan nyo rin at dapat mas ma-appreciate nyo siya dahil mararamdaman nyo na family-oriented nga ni. Ay, nako naman. Ang OA ni ate. Ay, nako naman. So, ayun, sa mga kasamahan niya, walang problema dahil hindi naman sila, okay naman sila, sigurado. Sigurado naman, marunong din silang dumiskarte muna at naintindihan naman siguro nila yung sitwasyon, di ba? And nasa pag-uusap nila yan ng grupo, wag masyadong mag-alala. Hindi yan basta-basta pinababayaan. Ngayon, kung nakapokus muna sila sa pamilya, so be it. Kahit mga 2 linggo muna or 1 buwan pa, para mas madali ang paggaling. Para mas maramdaman ng mama niya na andyan yung mga anak niya at inaalagaan siya. Para mas maramdaman lalo yung pagmamahal, yung pag-aalaga, para mas madaling gumaling. Para happy family ulit. Ganun. Kasi sa pamilya, kasi kapag merong magkasakit, lalo na pag nanay, hindi magaan sa pakiramdam. Sa totoo lang, wala ka sa focus. Basta ganun yung pakiramdam. Ako, kapag nababalitaan ko na yung mama ko may lagnat, hindi na ganito, ganyan, masama din sa pakiramdam bilang isang anak, di ba? Kasi, syempre, health is wealth talaga dapat. Yung tipong kahit simple lang ang buhay, basta okay ang lahat, okay ang nasa maayos na pakiramdam ang lahat, ay nako, masayang masaya na tayo dyan. 'Di ba? So, ate, wag masyadong problemahin yung mga uploads. Kung ayaw mo, kung sa thumbnail pa lang ay ayaw mo, kung sa thumbnail pa lang ay nabubuisit ka na, skip ka na lang. And next video ka na lang. Yun lang naman, napakaliit na problema, iiyak mo pa talaga, 'di ba? So, yung pag-i-scout, hindi yan mababaliwala, hindi yan pababayaan. Of course, andyan pa din yan kasi yun yung yun yung goal, yun yung mission ng grupo. So, hindi talaga yan makakalimutan. Pero hayaan nyo muna na makasama na muna nila ang mama nila. Kasi alam naman natin, nung mga nakaraan ay hindi sila masyadong magkakasama. Oo, andon. Pero nga kasi pare-parehas na mga busy. Baka sa gabi na lang magkakakitaan or magkakasama kapag alam mo yon, ganon. So ngayon, talagang family first muna.
Okay? Yun dapat muna. Kasi, trabaho ng trabaho ng trabaho, tapos, oh, wala nang time sa mama. Eh, alam nyo naman yung nangyari, di ba? Buti kung walang nangyari. Eh, yun na nga, na hospital, galing hospital, at hindi yun basta-basta kung ano lang, di ba? Kailangan ng matinding atensyon, pag-aalaga, suporta, ganon. So, kung ludi mo talaga, dapat maintindihan mo. Dapat maramdaman mo yung pag-aalaga niya o yung pag-aalala niya sa mama niya. Kaso, basher literal lang siguro to si ate. May malang, may ma. Ultimo yung pag-aalaga ng mama, papakialaman pa. Oh my goodness, napakalaking problema. So sana ate, ay maramdaman mo yung pag-aalaga nila sa mama nila. 'Di ba? Kapag kasakaling syempre, may lagnat ka or hindi maganda yung nararamdaman mo, sana yung mga anak mo ganun, nakatutok sa iyo, handang alam mo 'yon, may ganong klaseng pag-aalala, pagmamahal. 'Di ba? May mga anak na willing isakripisyo yung trabaho nila, yung oras nila para andyan para sa iyo. Para alam mo 'yon? Kasi sa ngayon kasi para bang lahat na lang nagiging busy sa mga trabaho. Trabaho, 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 trabaho. And then, minsan nga hindi na natin masyadong naalala yung mga natin, family, mga loved ones. Magkakakitaan na lang kapag may nangyaring hindi maganda. Oh my God, wag naman sana ang ganun. 'Di ba? Well, kalma lang. Babalik at babalik yan sila sa pag-i-scout, at yung mga ini-scout nila, yung mga beneficiaries nila, for sure hindi nila yan pababayaan. Nasa utak lagi yan, nasa puso nila yan lagi, hindi yan pinababayaan. Kalma ka lang muna. So, kung nag-alala ka sa mga kasamahan, hindi mo naman alam kung anong malay natin. O sige, meron kayong bigyan ko kayo ng ganito, ganyan. O buta, muna kayo sa nyo, kalma muna kayo dyan, di off muna. Alam mo yun, depende yan sa pag-uusap nila kasi wala man silang boss. 'Di ba? Hindi man sila nagtatrabaho sa isang company na kailangan pumasok ng ganito, ganyan. 'Di ba? Chill lang naman yung ginagawa nila. Though, mahirap din talaga. Siyempre, mahirap talaga yung pag-scout. Pagpunta sa bukid, lakad dito, lalakad doon, mahirap, mainit, maulan, rain or shine nga, 'di ba? Pero hayaan niyo munang mag-spend siya ng time para sa mama niya. Kasi yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yun yung queen ng pamilya nila 'di ba? So hindi mo talaga maalis sa kanya na tutukan muna yung mama niya, 'di ba? Kaysa magtrabaho ng magtrabaho. Ganun lang yon. Gusto din muna niyang mag-spend ng time, gusto din niyang maramdaman ng mama niya na ay si Dudong talagang inuna talaga ako, talaga ako, 'di ba? Kahit ilang weeks muna, 'di ba? So dapat hindi hindi ganyan yung mindset niyo. Masyadong OA si ate, hindi OA. Pag-aalaga ng magulang lalo na kung sa ganyang sitwasyon. Dapat naman talaga, 'di ba? So swerte lang si Ate Cho na may mga anak siya na ganyan, na willing magsakripisyo ng trabaho, oras. Well, lucky for him, 'di ba? Kasi wala naman siyang boss. Hindi naman siya nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya na kailangan niyang pumasok kahit may sakit, may ubo, may sipon. Siya yung boss Hawak niya yung oras niya. 'Di ba? So, yun yung advantage. So, kalma ka lang. Magalit ka kung ikaw yung boss ng pinagtatrabahuan niya tapos hindi na siya pumasok like mga 1 week sunod-sunod tapos hindi niya nagawa yung mga paperworks niya. Pero ngayon wala siyang boss. Hawak niya yung oras niya, siya ang boss. Kaya kalma lang. Thank you guys. Bye.